single mother. 4 kami magkakapatid. Tapos ang nanay namin ay probinsya na, galing sa Surigao City. Tapos naging scholar doon, naging top ng klase. Pagkatapos nun, naging scholar ng bayan sa UP. Pagkatapos naging scholar din. At nag-aral ng abogasya sa Ateneo. Ngayon, pinag-uyan na kami, 4 na anak, hindi ko biro yun. Minsan, sobrang hirap namin, nagkaandil mo kami sa hirap ni OPM. Pagsilip ko sa kwarto niya, inaiwan na sibang doon sa pintuan. May maliit na sibang. Pagtingin ko, yung nanay ko nakaupo din sa kama, nakayuko, iyak na iyak sa dami ng problema. Hindi na ako pumasok ng kwarto noon kasi nahiya ako. At doon ko nakita, sa sobrang pagod, sa sobrang hirap, tapos minsan, naramdaman ko hindi na niya alam kung anong gagawin. Umiiyak na lang siya sa gabi. Pagkatapos, nagdadasal sa Panginoon. Nung that point, naawa ako sa nanay ko. Sabi ko, gagawin ko yung lahat para makabawi, para maibalik sa nanay ko ang pagmamahal na binigay niya sa amin. Kaya nung bata pa lang ako, siguro kailan din or mas bata pa, kami ni Kong PM, nagsumikap kami. Okay? Si Kong PM, nagbenta yan ng mga kung ano-ano mga bagay. Diba? Para meron na siyang kikitain. Doon niya natutunan maging negosyante sa murang edad pa lamang. Si Kong PM, nagbenta ng gagamba. Hinuhuli namin niya pag nasa Bulacan kami, ang probinsya. Tapos, binibenta sa klase para kumita, para kahit paano, hindi na niya kailangan humingi ng pang-allowance sa nanay namin. Ang iyon lang lingkod naman, si Alvin Vargas, maniwala kayo sa hindi, naging car wash boy ako. Okay? Inuugasan ko yung mga kotse, yung mga kapitbahay namin, yung mga Koreano. Para kahit mga 12 years old pa lang ako noon, pagkalinis ko ng kanilang kotse, makakatanggap ako ng 5 pesos, 10 pesos, or 20 pesos. Dati kasi yung 20 pesos, hindi lang corneto mabibili mo, marami ka na mabibili. Marami ka na mabibili. So bakit namin yung ginawa? Kasi gusto namin makatulong sa nanay namin at gusto rin namin makatulong sa aming pamilya. Mga graduates, lahat ng pagod, hirap, sakripisyo ng inyong nanay at tatay ay napakalaki. You do not have any idea kung paano sila naghirap para sa inyo at kung gaano nila kayo pamahal. Yan ang nangyari. Kaya mamaya, pupunta tayo sa Jollibee, pasalamat ulit tayo sa ating mga magulang. Yakapin natin sila. Sabihin, thank you very much. Kasi isang yung na lang, iba sa inyo magka-college, iba sa inyo magtatrabaho na, yung iba sa inyo magpapatuloy yung vocational. Sana balang araw, pag kayo naman kumikita, kayo naman nandoon, mayroong magandang kinabukasan, sana mabigyan nyo rin balang araw ng allowance yung nanay at tatay. Okay ba yun? Okay, ako nung nag-artista ako, yung unang cheque ko, ginawa ko, nilibre ko talaga yung nanay ko sa Jollibee. Okay? Kaya napakahalaga ng ating nang ginawa para sa atin ng ating mga magulang. Pangalawa, gusto na ngayon ng social media, di ba? And siguro, gusto lang namin sabihin ni Kong PM Vargas, always spread kindness. Okay? And in spreading kindness, always pursue the truth. Pursue the truth. Diba? Ano yung sabihin? Sa dinami-dami, ako sasabihin ko sa inyo, galing po ako sa pag-artista at ngayon po ay nasa politika rin. 90% ng nakikita ninyo sa social media, hindi ito. Kaya huwag sana ninyong iisipin na, uy, mas magandang buhay niya sa akin. Uy, buti pa siya ganito. Uy, buti pa siya nakakapunta nun. Buti pa siya nakakabili nun. Buti pa siya walang problema. Buti pa siya ganito. Hindi. Lagi niyo tandaan, reminder lang namin ni Kong PM, lahat ng nakikita ninyo sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, ang lahat yan curated. Kaya hindi ninyo kailangan isipin na yun talaga dapat ang mundo. Dahil ang totoong mundo ay yung mundo kung saan tayo nagkakaharap mata sa mata, puso sa puso. Diba? Ngayon, always spread kindness. Ang dami ngayon.
puro nega. May konti lang na kita sa Facebook, magko-comment na negative. Di ba? Samahan lang ng tikman ng kape niya, magko-comment na negative. Mayroon lang nangyari, hindi pa naman sigurado kung totoo o hindi, negative pa rin. Baka siguro pwede natin gawin. If you cannot say anything nice, say nothing at all. Tingnan niyo, try natin kasi tinuro yun sa amin ng nanay namin ni Pompeo. Yun sinabi sa amin, if you cannot say anything nice, say nothing at all. Diba? Ibig sabihin, pilitin mo na maganda ang lumalabas sa bibig mo. Pilitin mo, disiplinahin mo sa bibig mo. Dahil pag naglabas ka ng maganda sa mundo, mas gaganda rin ang mundo. Ngayon, first, always pursue to the truth. Hindi lahat ng makikita natin mating totoo, lalo na sa Facebook. Kasi yung iba dyan gusto lang manira, yung iba dyan gusto lang magpasikla, yung iba dyan gusto lang magyabang, yung iba dyan gusto lang mamasal, yung iba dyan gusto lang sinungaling. Pero kapag nakita na natin yung post, gawin natin mas, mas pag-isipan natin kung ano ang worthy of our attention and worthy of our heart. Be kind and always pursue the truth. At syempre, ang pangatlo naman natin, pangatlo huli ng naming mensahe ni Congressman B.M. Vargas is, kung mangarap ka lang ng taas, magpursige ka. Siguro, tulad ni Kong B.M. tsaka na inyong lingkod, huwag niyong hayaan hadlangan ng sitwasyon, kahit anong sitwasyon ang inyong mga pangarap. Magtrabaho kayo, magtrabaho ninyo ang mga pangarap ninyo dahil maraming tutulong sa inyo sa journey ninyo dito. At balang araw, kung kayo ay naging naging matagumpay na at kayo ay nasa rurok na ng tagumpay at umangat kayo sa buhay kahit papato, ito ang muli namin bilin ni Kong B.M. Vargas. Kapag kayo successful na, nasa itaas na, sana naman huwag natin kakalimutan yung mga nasa ito. Dahil nakakita ko na yan bilang artista, bilang lingkod bayan, nakita ko na yung mga taong umaangat, nalalasing sa kapangyarihan. Yung mga taong nasa taas, nakakalimot sa pinanggalingan. Yung mga taong nasa taas, gusto nila mag-isa lang sila sa taas. Selfish. Yung mga taong nasa taas, gusto magiging plastic. Kapag tayo San Bartolome Senior High School, pag nasa itaas na tayo, doon tayo lalong tumulong sa mga nasa ibaba, akayin natin sila. Para lahat tayo sama-sama sa itaas. Bilang mga mamamayang Pilipino, bilang Q citizens, at bilang mga lokalite. Kaya naman ako, bilang pagtatapos, at bilang original na akil sa Encantadia. Baka hindi niyo alam, YouTube niyo, Alfred Vargas Akil. Alam niya ng mga teacher natin. Nahalata na yung edad ko. Ako po ang original na akil sa Encantadia. 2000. Sa 2016 naman po, ang inyong lingkod ang original na Amaro. Nalanin si Amaro. Buhay na kayo noon. Si Amaro naman ang tatay ni Akil. Di ba? Noong 2025 Encantadia, ginanong po ako ng role, lolo na ni Akil. Hindi ko na tinanggap. Bilang original Akil ng Encantadia, to the graduates, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Congratulations and Abisala Eshma sa inyo.